Ina, simula sa susunod mong sahod ay ililipat na natin lahat ng pera mo sa account ko. Iyon ang sinabi sa akin ng anak kong si Lorenzo ng Huwebes ng hapon, habang umiinom ako ng kape sa kusina ko. Parang normal lang na bagay ang iminumungkahi niya. Parang ginagawa niya akong pabor. Parang hindi ko na kayang pamahalaan ang sarili kong pera sa edad kong 62. Tinitigan ko lang siya. Hindi ako nagsalita ng ilang segundo. Tinitigan ko lang siya sa mata, naghahanap ng anumang senyales na magpapaliwanag kung bakit ang sarili kong anak, ang batang inaruga ko mag-isa, pinakain sa pawis ng noo ko, ay humihingi ng buong access sa account ko, pero wala akong nakita. Tanging ang ngiting iyon na kalmado, ang kumpiyansa ng taong alam niyang hawak niya ang kontrol. Kaya huminga ako ng malalim at sinabi kong, ayos lang sa akin, pinagkakatiwalaan ko siya. Lumaki ang ngiti ni Lorenzo, tumayo siya, binigyan ako ng mabilis at mekanikal na halik sa noo. Isa sa mga halik na walang kahulugan. At sinabi niyang iyon ang pinakamabuti, na hindi na ako mag-alala sa kahit ano, na siya ang bahala sa lahat, na para sa ikabubuti ko raw iyon, para sa ikabubuti ko. Nanatili ang mga salitang iyon sa hangin, matapos siyang umalis sa bahay ko. Nang gabing iyon, tulad ng bawat Biyernes, bumalik si Lorenzo, pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang asawa niya tulad ng dati. Dumating sila na umaasa ng handa ng hapunan, na nakahanda ang hapag, na may mainit at libreng pagkain, tulad ng nakasanayan nila sa loob ng 3 taon. Narinig ko silang dumating. Narinig ko ang mga yabag sa pintuan. Narinig ko ang susi na ako mismo ang nagbigay na umiikot sa lock. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at pagkatapos ay ang sigaw. Isang matalim at desperadong sigaw. Sigaw ng taong nakakita ng hindi inaasahan. Sigaw ng taong nagsimulang maunawaan na hindi magiging katulad ng inaasahan ang mga bagay. Nanatili akong nakaupo sa upuan ko, sa walang laman na kusina, sa walang laman na bahay, habang naririnig ang sigaw na bumabalik sa mga dingding. Hindi ako gumalaw, hindi ako lumapit para tingnan kung ano ang nangyayari. Alam ko na kung ano ang nangyayari. Tumakbo si Lorenzo papasok sa kusina. Maputla ang mukha niya, malalaki ang mga mata. Sumusunod ang asawa niya na may pahihong ekspresyon ng gulat at kalituhan. Ina, sigaw niya. Ina, ano ang ginawa mo? Nasaan ang lahat? Nasaan ang mga kasangkapan? Nasaan ang tea? Nasaan ang lahat ng narito? Tinitigan ko siya ng may katiwasayang hindi ko rin alam na mayroon ako, at sinabi ko ng pinakamalumanay na kaya ko. Na ibinenta ko ang ilang bagay, na kailangan ko ng pera. Na sa huli, kung siya ang bahala sa pera ko, kailangan ko munang tiyaking may cash ako. Nagbago ang kulay ng mukha niya mula maputla hanggang pula, mula gulat hanggang galit. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon sa buhay ko nakita ko ang tunay niyang anyo. Hindi ang batang inaruga ko, hindi ang binatang tinulungan kong magtayo ng buhay, kundi isang estranghero, isang taong tumitingin sa akin na may paghamak, galit, at may kakaibang pagkakahawig sa puot. Baliw ka ba? Sabi niya. Talagang baliw. Paano mo naibenta ang lahat ng hindi ako kinukonsulta? Ano na ang gagawin natin kapag pumupunta kami? Paano kami magiging comfortable dito? Iyon ang pangungusap na nagbabago sa lahat. Paano kami magiging comfortable dito? Hindi, paano ka magiging comfortable? Ina, hindi siya nag-alala kung paano ako naapektuhan, kundi kung paano sila maapektuhan. Na para bang ang bahay ko ay extension nila. Na para bang ang mga gamit ko ay umiiral para sa kaginhawahan nila. Lumapit ang asawa niya. Tinitigan niya ako ng may mga matang laging mukhang malamig at kalkulado at sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Na ako raw ang makasarili, na ako lang ang iniisip ko, na sila ay pumupunta tuwing linggo para samahan ako, para tiyaking mabuti ako, at iyon ang paraan ko ng pagbayad sa kanila. Makasarili ako, ang babaeng nagtrabaho ng double shift sa loob ng maraming taon, para makapag-aral si Lorenzo. Ang babaeng tumanggi sa pagkakaroon ng bagong buhay nang iwan kami ng ama niya, dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na may stepfather. Ang babaeng nanirahan sa maliit na apartment, nagsuot ng lumang damit, kumain ng kaunti para magkaroon siya ng sapat. Makasarili. Si Lorenzo ay nanatili lang doon na tumitingin sa akin na para bang problema akong kailangang ayusin. At saka sinabi niya ang isang bagay na nagpahati sa akin sa dalawa. Sinabi niyang siguro ay mali ang pagmumungkahi niya sa akin ng account, na siguro ay hindi na ako makapagdesisyon ng maayos, na siguro ay kailangan ko ng higit pang tulong kaysa sa inakala niya. Higit pang tulong, na para bang pabigat ako, na para bang matandang walang kakayahang kailangang kontrolin. Tumayo ako sa upuan ko, tinitigan silang dalawa at sinabi ko ng mas matatag kaysa inaasahan ko. Nawala ng handang hapunan, nawala talagang hapunan, na kung gutom sila ay pwede silang kumain sa iba. Ang katahimikan na sumunod ay makapal at mabigat.
Tinitigan ako ni Lorenzo, na para bang hindi niya kayang paniwalaan ang narinig. Tumawa ng tuyo at mapait ang asawa niya. Bumulong tungkol sa respeto at pasasalamat. At saka sinabi ni Lorenzo ang pangungusap na iyon, ang pangungusap na naririnig ko pa rin kapag ipinipikit ko ang mata sa gabi. Sinabi niya ng may lamig na hindi ko pa narinig sa kanya, na mag-ingat ako, na ang isang babaeng katulad ko, mag-isa, walang pamilyang talagang nagmamahal sa akin, ay maaring magtapos sa masamang lugar, na siya ang tanging mayroon ako, na dapat kong tandaan iyon bago ako gumawa ng anumang kalokohan. Umalis sila. Pagkatapos ay lumabas sila sa bahay ko na binabagsak ang mga pinto. Nag-iwan ng bakas ng galit at mga banta. Narinig ko silang sumakay sa kotse. Narinig ko ang pagandar ng makina. Narinig ko silang lumayo habang nanatili ako doon sa walang laman kong kusina. Sa walang laman kong bahay, na parang may nabali sa loob ko magpakailanman. Pero ang nararamdaman ko ay hindi kalungkutan, hindi kawalan ng pag-asa, kundi isang bagay na iba. Kaliwanagan, ang buong katiyakan na hindi ako minahal ng anak ko, na siguro ay hindi niya ako minahal kahit kailan, na ako ay resource lang sa kanya, pinagkukunan ng pera, pagkain, at kaginhawahan. Naupo ulit ako sa upuan ko. Tinitingnan ang hubad na dingding ng sala ko. Tinitingnan ang mga bakanteng espasyo kung saan dati ay may mga kasangkapan na binili ko sa sarili kong trabaho at pagsisika. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti ako dahil may hindi alam si Lorenzo. Hindi niya alam na hindi ko ibinenta ang mga kasangkapan para sa pera. Ibinenta ko sila para magpadala ng mensahe, para makita kung paano siya magre-react, para kumpirmahin ang hinala ko sa pinakamalalim na bahagi ng puso ko. At nag-react siya eksakto kung paano ko inaasahan. Galit, indignasyon, may karapatan na parang sa kanya ang mga bagay ng iba. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa dilim ng walang laman kong bahay, gumawa ako ng desisyon. Hindi ako sisigaw, hindi ako iyak, hindi ako magmamakaawa. Gagawin ko ang higit na makapangyarihan. Magmamasid ako, maghihintay, bibigyan siya ng paniniwala na nanalo siya. At pagkatapos, kapag hindi niya inaasahan, kapag mas kumpiyansa na siya, masigurado sa kontrol niya sa akin, ipapakita ko kung sino talaga si Helena Santos. Hindi ang sumusunod na ina na akala niya kilala niya, kundi ang babaeng nakaligtas sa silang kasal, sa kahirapan, at sa matinding trabaho. Ang babaeng alam kung paano protektahan ang sarili. Ang babaeng hindi dapat niyang maliitin. May panahon na akala ko sapat na ang pagiging ina, na ang pagmamahal na ibinibigay ay natural na bumabalik, na parang batas ng universo, na ang mga sakripisyo ko araw-araw ay magtatayo ng matibay at hindi masisira sa pagitan namin ng anak ko. Mali ako. Si Lorenzo ay ipinanganak sa gabi ng bagyo, 34 taon na ang nakalipas. Ang ama niya, ang lalaking nangako ng buhay na magkasama, umalis ng 2 taong gulang pa lang ang bata. Sinabi niyang hindi pa siya handa maging ama, na kailangan niyang hanapin ang sarili, na balang araw may intindihan ko. Hindi ko naintindihan, pero hindi rin ako naghintay na bumalik siya. Nanatili akong mag-isa kasama ang maliit na bata, sa apartment na 2 kwarto na halos hindi ko kayang bayaran, at trabaho bilang sekretarya na nagbibigay ng 8,000 piso bawat buwan. Hindi sapat, hindi kailanman sapat, kaya kumuha ako ng pangalawang trabaho, paglilinis ng opisina tuwing gabi. Iniiwan ko si Lorenzo sa kapitbahay kong matanda na singilin ako ng 500 piso bawat linggo para alagaan siya. Trabaho ako mula 7 ng umaga hanggang 6 ng hapon sa opisina. Umuwi ako, pakainin si Lorenzo, paliguan, patulugin, at pagkatapos ay lumabas ulit ng 9 ng gabi para maglinis ng gusali hanggang 2 ng madaling araw. Natutulog ako ng 4 na oras at nagsisimula ulit. Ginawa ko iyon sa loob ng maraming taon. Napakarami na nawalan ako ng bilang. Naalala ko na lagi gustong-gusto ni Lorenzo ang branded na sapatos na suot ng ibang bata sa eskwela. Nagkakahalaga ng 1,200 piso. Kumikita ako ng 12,000 piso sa isang buwan sa 2 trabaho. Ang 1,200 piso ay halos lahat ng mayroon ako para sa pagkain ng 2 linggo. Pero binili ko pa rin dahil ayaw kong maramdaman ng anak ko na kulang siya. Dahil gusto kong malaman niya na gagawin ng ina niya ang lahat para sa kanya. Kumain ako ng kanin at munggo sa loob ng 1 buwan para lang makabayad ng sapatos na iyon. Nang magnegatibo, 18 taong gulang si Lorenzo. Gusto niyang mag-aral sa pribadong universidad. Nagkakahalaga ng 150,000 piso bawat taon. Wala akong ganoong halaga, ni ika-10 nito. Pero pumunta ako sa bangko at humingi ng utang. Nagkautang ako para sa 4 na taon ng pag-aaral niya at binayaran ko iyon sa loob ng 10 taon pa. 10 taon ng pagbabayad ng utang para lang magkaroon ng diploma ang anak ko. Nakagraduate siya,
Nakakuha ng magandang trabaho. Kumikita siya ng 30,000 piso bawat buwan. Double ng kinikita ko pagkatapos ng 30 taon ng trabaho. Masaya ako. Akala ko sa wakas ay magkakaroon na siya ng sariling buhay, na nagawa ko ng tama ang pagiging ina. Pero hindi agad umalis si Lorenzo sa bahay ko. Sinabi niyang gusto niyang mag-ipon muna, na kailangan niya ng matibay na pundasyon bago mabuhay mag-isa. Sinabi ko sa kanya, "Siyempre, ang bahay ko ay bahay mo rin. Maaari kang manatili hanggat gusto mo." Nanatili siya ng 5 taon pa. 5 taon na patuloy akong nagtrabaho sa 2 trabaho. 5 taon na ako ang nagbabayad ng upa, pagkain, kuryente. 5 taon na si Lorenzo ay nakapag-ipon ng bawat sentimo ng sweldo niya dahil wala siyang binabayaran. Nang sa wakas ay umalis siya, hindi para mag-rent ng apartment, kundi para bumili ng bahay. Bahay na nagkakahalaga ng 1.8 milyon piso na binayaran niya ng cash dahil nakapag-ipon siya ng lahat ng pera sa 5 taong iyon na nanirahan ng libre sa bahay ko. Ipinagmamalaki ko siya. Sinabi kong ipinagmamalaki ko siya at totoo iyon. Akala ko tama ang ginawa ko sa pagtulong sa kanya. Akala ko ngayon na may sarili na siyang bahay, siguro ay matutulungan na niya ako. Siguro ay makakapagpahinga na ako ng kaunti. Pero hindi yon nangyari. Nagbakasal si Lorenzo 2 taon pagkatapos lumipat. Ang asawa niya ay isang magandang babae, yung laging nakaayos, may perpektong kuko, may tono ng pagsasalita na mukhang magalang pero may halong paghamak. Mula simula pa lang ay napansin ko na iba ang tingin niya sa akin. Na para bang mas mababa ako. Na para bang hindi niya maintindihan kung saan galing si Lorenzo. Sa kasal na nagkakahalaga ng 300,000 piso, inupo ako sa mesa sa likod, hindi sa mesa ng pamilya. Ipinaliwanag ni Lorenzo na dahil maraming iyayi, mga kliyente sa trabaho niya, at kailangan nila ng mga mesa na iyon. Sinabi kong naiintindihan ko. Mumiti ako sa mga larawan, sumayaw ng hiniling sa akin, at umuwi akong mag-isa ng gabing iyon, na parang may kulang sa dibdib ko. Pagkatapos ng kasal, mas bihira na ang pagbisita ni Lorenzo. Dati ay 2 o 3 beses sa isang linggo siyang pumupunta. Pagkatapos ng kasal, minsan sa 2 linggo, pagkatapos ay minsan sa 1 buwan. Lagi nang nagmamadali, lagi nang nakatingin sa cellphone, lagi nang may dahilan para umalis na maaga. Hindi ako nagsalita. Ayaw kong maging nakakainis na ina, ang inang nagrereklamo, ang inang hindi nakakaunawa na may sarili ng buhay ang anak. Pero saka nagsimulang dumating sila tuwing Biyernes ng gabi, lagi sa oras ng hapunan, lagi nang walang paunang abiso, lagi nang umaasa na may handang pagkain ako. Sa una ay masaya ako. Akala ko gusto na ni Lorenzo na makasama ako, na namimiss na niya ako. Kaya niluluto ko ang paborito niyang ulam. Inaayos ko ang hapag ng maganda, bumibili ako ng dessert. Pero napansin ko ang isang bagay. Napansin ko na hindi kailanman nag-iisa si Lorenzo. Lagi niyang kasama ang asawa. At napansin ko na hindi sila pumupunta para magkwentuhan. Pumupunta sila para kumain. Dumating sila, naupo, kumain, at umalis. Minsan 1 oras lang sila nanatili. Minsan mas maikli. Napansin ko rin na wala silang dala, ni isang bote ng alak, ni dessert, ni ambag sa pagkain, wala. Isang gabi, pagkatapos nilang umalis, binilang ko ang nagastos ko sa hapunan. 750 piso. 750 piso na hindi ko kayang magastos. 750 piso na nangangahulugang kailangan kong mag-overtime para mabawi. At narealize ko ang isang bagay. Narealize ko na para kay Lorenzo, ako ay naging serbisyo na. Libreng restaurant, lugar na pwede niyang puntahan para kumain ng libre, nang hindi man lang talagang nagpapasalamat. Nagsimula akong mapansin ang iba pa. Napansin ko na kapag humihingi ako ng tulong, lagi siyang may dahilan. Kapag kailangan kong ihatid sa doktor, dahil sira ang kotse ko, lagi siyang bossy. Kapag binanggit ko na may kakaibang ingay ang ref ko at baka masira na, sinabi niya na bumili na lang ako ng bago, na para bang may 8,000 piso akong nakatago para sa emergency. Wala akong ganoon. Halos wala na akong natitira para sa katapusan ng buwan. Pero ang pinakanasaktan ako ay ang kaarawan ko. Ang ika-negatibo, 60 kong kaarawan. Dumating si Lorenzo ng 2 oras na late. Walang regalo, walang card, may dahilan tungkol sa traffic. Nanatili siya ng 20 minuto. Kinain ng keke na ako mismo ang bumili dahil ayaw kong mag-isa, at umalis. Nang gabing iyon, umiyak ako. Umiyak ako nang hindi ko na ginawa sa mahabang panahon. Dahil sa wakas ay naintindihan ko ang bagay na matagal ko nang iniwasan. Naintindihan ko na para sa anak ko ay hindi na ako importante. Na ako ay resource lang, isang bagay na naroon, naghihintay na gamitin kapag kailangan niya. At ang pinakamasama ay ako ang nagpahintulot nito.
Ako ang nagtatag ng pattern na iyon. Hindi ko siya hinilingan ng kahit ano. Hindi ko sinabi na pakiramdam kong ginagamit ako. Hindi ko sinabi na kailangan ko ng higit pa sa kanya, kaysa 20 minutong bisita at hapunan tuwing Biyernes. Bakit ako natatakot? Natatakot ako na kapag nagrereklamo ako, kapag humihingi ako, kapag nagdemanda ako, mawawala siya ng tuluyan. At ang ideya na mawala ang anak ko, kahit ang anak na halos hindi na ako binibisita, ay mas nakakatakot kaysa sa kahit ano. Kaya patuloy akong naging maginhawang ina, tahimik na ina, inang laging naroon, laging bukas ang pinto, hindi nagdudulot ng problema. Hanggang sa Huwebes na hapon na iyon, hanggang sinabi ni Lorenzo na gusto niyang pamahalaan ang pera ko at may nagising sa loob ko, isang bagay na matagal ng tulog. Isang maliit pero malinaw na boses na nagsabi na hindi tama iyon, na iyon ang simula ng mas masahol. Pero kahit na may bulong ang boses na iyon, sinabi ko pa rin na, dahil may pag-asa pa ako. Gusto ko pa ring maniwala na minamahal ako ng anak ko, na ipoprotektahan niya ako, na gagawin niya ang tama. Gaano ako kaenggot? Ang Lunes pagkatapos, dumating si Lorenzo sa bahay ko na may mga papeles, maraming papeles. Inilatag niya sa mesa ng kusina nang may ngiti na ngayon ay mukhang iba. Hindi na mainit, mas kalkulado. Ina, simple lang to, sabi niya. Kailangan mo lang pirmahan dito, dito, at dito. Ito ang mga dokumento para magkaroon ako ng access sa account mo. Para automatikong malipat ang sahod mo bawat buwan. Para ako ang bahala sa pagbabayad ng mga bayarin mo. Sa paghawak ng lahat. Hindi ka na mag-alala sa kahit ano. Tinitingnan ko ang mga papeles, mga form ng bangko, mga autorisasyon. Binasa ko ang maliit na letra, yung hindi karaniwang binabasa, at nakita ko ang isang bagay na nagpalamig sa dugo ko. Hindi lang access sa account ko, kundi buong control. May karapatan siyang mag-transfer, magsara ng account, magdesisyon sa pera ko sa ngalan ko. Lorenzo, dito ay sinasabi na ikaw ang may buong control sa pera ko, sabi ko. Tumango siya na parang normal lang. Ina, mas madali. Para hindi na ako magtanong ng autorisasyon bawat beses. Para sa praktikalidad. Praktikalidad. Ang salitang iyon ay tumunog sa isip ko. Praktikalidad. Para kanino? Naisip ko, pero hindi ko sinabi. Kinuha ko ang ballpen na inabot niya. Hinawakan ko sa pagitan ng daliri ko, at sa isang sandali ay malapit na akong pumirma. Naibigay sa kanya ang lahat. Dahil iyon ang lagi kong ginagawa. Magtiwala, magbigay. Pero naalala ko ang Biyernes ng gabi. Naalala ko ang mukha niyang puno ng galit nang makita ang walang laman na bahay. Naalala ko ang mga salita niya. Naalala ko kung paano niya ako binantaan. Kahit siguro hindi niya alam na bantay yon. Inilagay ko ang ballpen sa mesa. Alam mo ba, Lorenzo, bigyan mo ako ng ilang araw para pag-isipan. Gusto kong basahin ng mabuti. Gusto kong siguraduhin. Nagbago ang ekspresyon niya sa isang segundo. Bahagya lang na iritasyon sa mukha bago siyang ngumiti ulit. Ina, wala namang dapat pag-isipan. Simple lang. Pero sige, kung gusto mong mag-isip ng ilang araw, ayos lang. Umalis siya. Pero iniwan niya ang mga papeles, na parang sigurado siyang pipirmahan ko rin sa huli. Nang gabing iyon ay hindi ako makatulog. Tinitingnan ko ang mga papeles sa mesa ng kusina at may nagsasabi sa loob ko na hindi ito para sa ikabubuti ko. Na ito ang simula ng isang bagay na hindi ko na mababawi kapag nagsimula na. Kinabukasan ay pumunta ako sa bangko. Maaga ako, bago ang trabaho ko. Hiniling ko sa teller na suriin ang account ko. Naipakita ang lahat ng transaksyon sa nakalipas na 6 na buwan. Nagprint siya ng ilang pahina. Binasa ko ng mabuti, linya sa linya, at nakita ko. Nakita ko at parang gumalaw ang sahig sa ilalim ko. May withdrawal na hindi ko ginawa. 20,000 piso mula 3 buwan na ang nakalipas. 20,000 piso na lumabas sa account ko, at hindi ko naalala na kinuha ko. Tinanong ko ang teller kung pwede pang makita ang detalye. Tiningnan niya sa computer, at sinabi niya ang isang bagay na nagpaubos ng hininga ko. Sinabi niyang ang withdrawal ay ginawa sa isang branch sa kabilang dulo ng lungsod gamit ang debit card ko. Pero hindi ako pumunta doon at ang card ko ay nasa bag ko. Lagi itong nasa bag ko, maliban sa isang beses. Saka ko naalala. Naalala ko na 3 buwan na ang nakalipas. Dumating si Lorenzo para bumisita. Nasa banyo ako nang dumating siya. Sinigawan ko siyang pumasok. Bukas ang pinto. Nang lumabas ako, nasa sala siya naghihintay. Naupo kami at nagkwentuhan. At sa isang punto ay pumunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Ang bag ko ay nasa sala. Ang bag ko ay nasa sala kasama si Lorenzo. Naramdaman ko ang pagsusuka. Naramdaman ko na parang nag-iba ang mundo sa kakaibang paraan.
Dahil yon lang ang posibleng ibig sabihin. Ibig sabihin ay kinuha niya ang card ko, kinopya o kinuha ang numero, at kinuha ang pera sa account ko nang walang pahintulot ko. Tinanong ko ang teller kung may paraan para malaman kung ano talaga ang nangyari sa withdrawal na iyon. Sinabi niyang kailangan kong mag-file ng formal na reklamo na imbestigahan ng bangko na maaring tumagal ng ilang linggo. Sinabi kong pag-iisipan ko at lumabas ako sa bangko na parang hindi ko nakilala ang sarili kong anak. Pero hindi ako nag-file ng reklamo. Hindi pa, dahil kailangan kong siguraduhin. Kailangan kong malaman kung isang beses lang iyon o may higit pa. Sa mga sumunod na araw ay sinuri ko ang lahat, bawat papel sa bahay ko, bawat dokumento, bawat lumang statement na nakatago sa kahon sa closet ko, at nakita ko ang higit pa. Nakita ko na 2 taon na ang nakalipas, nang maospital ako dahil sa pulmonya. May gumamit ng insurance ko para sa mga konsultasyon na hindi ko ginawa, sa mga klinika na hindi ko kilala, na nag-ubos ng taunang coverage ko, kaya kailangan kong bayaran ang ilang gamot sa sariling bulsa ng taong iyon. Nakita ko rin na may credit card sa pangalan ko na hindi ko naalala na inaplian. Isang card na may utang na 50,000 piso. 50,000 piso sa mga binili na hindi ko ginawa sa mga tindahan na hindi ko napuntahan. Tinawagan ko ang bangko ng card na iyon. Tinanong ko kung kailan binuksan ang account. Sinabi nilang 18 buwan na ang nakalipas. Tinanong ko kung pwede nilang sabihin kung saan ginawa ang mga binili. Binigyan nila ako ng listahan, mga tindahan ng hardware, electronics, muebles para sa bahay. Bumili si Lorenzo ng bahay 2 taon na ang nakalipas. Nagrenovate siya ng bahay na iyon at mukhang ginamit niya ang credit ko para gawin iyon. Naupo ako sa sahig ng kwarto ko na napapaligiran ng mga papeles, na parang gumuho ang lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa buhay ko. Hindi lang ang pera, kundi ang pagtataksil. Alam na ako ay ninakawan ng anak ko sa loob ng maraming taon. Na nakita niya ako bilang walang hanggang pinagkukunan ng resources, na wala siyang balak na alagaan o protektahan ako. Umiyak ako hanggang wala ng luha, at pagkatapos ay pinunasan ko ang mukha ko. Pinulot ko ang lahat ng papeles at gumawa ako ng desisyon. Hindi ko pa siya kakausapin. Hindi ako sisigaw o magrereklamo dahil alam kong kung gagawin ko iyon ay itatanggi niya ang lahat. Sasabihin niyang nalilito ako. Sasabihin niyang senil ako. Sasabihin niya ang kahit ano para ipag-alinlangan ko ang memorya ko, ang paghatol ko, ang katwiran ko. Hindi, magiging mas matalino ako. Mag-iipon ako ng ebidensya. Idodokumento ko ang lahat. Bubuo ako ng kaso na hindi niya matatanggihan at saka lang ako kikilos. Nang Biyernes na iyon, bumalik si Lorenzo tulad ng dati sa oras ng hapunan. Umaasa na may handang pagkain ako. Pero sa pagkakataong ito ay nagluto ako ng iba. Nagluto ako ng paborito niyang ulam, manok na may saus at kanin. Ang paehong ulam na niluluto ko nang bata pa siya at umuwi ng malungkot mula sa eskwela. Ang ulam na nagsasabi kung gaano ko siya kamahal ng walang salita. Naupo siya sa mesa kasama ang asawa. Kumain sila, nag-usap ng mga walang lalim na bagay. Trabaho, panahon, bagong pelikula na gusto nilang panoorin. Pinapanood ko sila na parang unang beses kong nakikita at narealize ko ang isang bagay. Narealize ko na kinakain ni Lorenzo ang pagkain ko nang may parehong kawalan ng pakialam na parang fast food hamburger. Walang pasasalamat sa mga mata niya, walang pagmamahal, tanging ang mekanikal na pagkain ng libreng bagay. Pagkatapos nilang matapos, inilabas ni Lorenzo ulit ang mga papeles ng bangko. Inilagay sa mesa katabi ng walang laman niyang plato. Ina, lumipas na ang mga araw na hiniling mo. Napag-isipan mo na ba? Pirmahan mo na at ako ang bahala sa lahat. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at sinabi ko ng pinakakalmado na kaya ko, na hindi pa ako sigurado, na kailangan ko pa ng oras. Tumawa ng mapang-uyam ang asawa niya. Helena, nakakatawa to. Si Lorenzo ay tumutulong lang sa iyo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka ka-distrustful. Distrustful. Tinawag niya akong distrustful at ang pinakamalungkot ay tama siya. Pero hindi sa paraang iniisip niya. Tumayo si Lorenzo. Matigas na ang ekspresyon niya. Wala nang ngiti. Ina, para sa ikabubuti mo to. Hindi mo na kayang pamahalaan ang pera mo mag-isa. Halata. Tingnan mo kung paano mo naibenta ang mga kasangkapan ng hindi nag-iisip. Tingnan mo ang mga desisyong hindi makatwiran na ginagawa mo. Hindi makatwiran. Naibenta ang sarili kong kasangkapan sa sarili kong bahay ay hindi makatwiran. Pero ang pagnanakaw sa akin sa loob ng maraming taon, hindi yon. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya hanggang siya ang umiwas ng tingin. Umalis sila ng gabing iyon nang walang paalam at nanatili akong nakaupo sa kusina ko
na tinitingnan ang mga hindi napirmahang papeles. Alam na nagsisimula pa lang ang digmaan. Isang tahimik na digmaan, isang digmaan na kailangan kong manalo. Dahil kung matalo ako ay hindi lang pera ang matatalo ko, kundi ang dignidad ko, ang kalayaan ko, ang buhay ko. Ang mga araw pagkatapos ng hapunang iyon ay naging kakaiba. Hindi na tumawag si Lorenzo, hindi na bumisita. Parang pinaparusahan niya ako sa kawalan niya, na parang akala niya ay babagsak ako nang wala siya, na mamamakaawa ako na bumalik siya, na pipirmahan ko ang mga papeles para lang makuha ang pansin niya. Pero hindi ako bumagsak. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang katahimikan ng bahay ko ay hindi naramdaman na walang laman. Naramdaman kong puno ito ng ibang bagay. Puno ng kaliwanagan. Ginugol ko ang mga araw na iyon sa pagsusuri ng bawat detalye ng buhay ko sa pananalapi. Bawat resibo na naitago ko, bawat statement, bawat papel na may kaugnayan sa pera, at habang lalong sinusuri ko, lalong nakakahanap ako. Natuklasan ko na 3 taon na ang nakalipas. Nang humingi si Lorenzo ng AI ko, dahil raw nawala sa kanya at kailangan niyang kunin ang package, may ginawa siyang iba. Nagbukas siya ng kontrata ng kuryente sa pangalan ko sa address na hindi akin, ang address ng bahay niya. Sa loob ng 3 taon, ang bill ng kuryente sa bahay ni Lorenzo ay nasa pangalan ko, at kapag hindi siya nagbabayad sa oras, ang multa ay naipon sa credit history ko. Kaya tinanggihan ako ng maliit na utang noong nakaang taon nang kailangan kong ipaayos ang kotse ko. Kaya bumaba ng misteryoso ang credit score ko. Tinawagan ko ang kumpanya ng kuryente. Ipinaliwanag na hindi akin ang account na iyon, na hindi ako nanirahan sa address na iyon. Sinabi ng babae sa telepono na kailangan kong mag-file ng sworn statement, na i-report bilang identity fraud. Identity fraud na ginawa ng sarili kong anak. Binaba ko ang telepono at nanatiling nakatitig sa dingding. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sinusubukang intindihin kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Sinusubukang unawain kung kailan naging ganito ang anak ko. Nang gabing iyon ay hindi ako makatulog. Nanatili akong gising na tinitingnan ang kisame. Nakikinig sa tunog ng lungsod sa labas. Naisip ko ang lahat ng beses na pinatwiran ko ang ugali niya. Ang lahat ng beses na sinabi ko sa sarili na busi siya, na may sarili ng buhay, na demanding ako sa paghihintay ng higit pa sa kanya. Pero hindi ito tungkol sa inaasahan. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Panlilinlang, isang anak na nakikita ang ina bilang pinagkukunan ng resources na pwede niyang samantalahin ng walang parusa. Kinabukasan ay gumawa ako ng isang bagay na hindi ko pa ginawa. Pumunta ako sa isang abogado. Maliit na opisina sa sentro. Ang karatula ay Guillermo Santos, abogado. Nakita ko ang ad sa dyaryo na nag-offer ng libreng konsultasyon. Pumasok ako na pakiramdam kong maliit at katawa-tawa. Isang 62 anyos na babaeng nagrereklamo tungkol sa sariling anak. Pero ngumiti ng mabait ang receptionist at pinapasok ako. Ang attorney Santos ay lalaki na mga 50 anyos na may uban sa sentido at mabait na mata. Hiniling niyang ikwento ko ang lahat at ginawa ko. Ikinuwento ko ang nawawalang pera, ang credit card na hindi ko inaplian, ang bill ng kuryente, ang mga papeles na gusto ipapirma ni Lorenzo. Nakinig siya ng walang pagputol, nagdala sa notebook, at pagkatapos kong matapos ay huminga siya ng malalim. GNG, Santos, sabi niya, ang inilarawan mo ay financial fraud at abuse of trust. Kung pipirmahan mo ang mga papeles na hiniling ng anak mo, ibibigay mo sa kanya ang legal na kontrol sa pera mo. Pwede niyang walangin ang account mo at wala kang legal na remedy dahil ikaw mismo ang nagbigay ng pahintulot. Ang mga salita niya ay tumama sa akin na parang bato. Alam ko sa puso ko, pero ang marinig mula sa profesional ay nagpakatotoo nito sa ibang paraan. Ano ang pwede kong gawin? Tanong ko. Lumapit siya. Una, huwag kang pumirma ng kahit ano. Pangalawa, report ang fraud sa card at sa withdrawal sa account mo. Pangatlo, palitan ang lahat ng password mo. Iyan, lahat. Pang-apat, isaalang-alang ang paghingi ng restraining order kung pakiramdam mong nasa panganib ka. Restraining order laban sa sariling anak. Mukhang katawa-tawa at nakakabagbag damdamin ng sabay. Ayaw kong madamay siya sa legal na problema. Sabi ko, anak ko siya. Tinitigan ako ng abogado ng may awa at kalungkutan. GNG, Santos, ang anak mo ay nasa problema na. Nagawa na niya ang mga krimen. Ang tanong ay hindi kung gusto mo siyang madamay, kundi kung gusto mong protektahan ang sarili mo. Lumabas ako sa opisina na may folder ng mga form at listahan ng gagawin. Pakiramdam kong overwhelmed. Pero may nararamdaman din akong iba. Pakiramdam kong determinasyon. Diretso ako sa bangko. Pinalitan ang lahat ng password. Nag-request ng bagong debit card. Isinara ang fraudulent na credit card. At nag-file ng formal na dispute.
Tinulungan ako ng teller ng may pasensya. Hindi ako pinaramdam na tanga o mahina. Pag-uwi ko ng hapon na yon, pagod ako. Pero pakiramdam kong magaan. Na parang nabawasan ang invisible na pabigat na dala ko sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, tumawag si Lorenzo. Tense ang boses niya sa telepono. Ina, kailangan nating mag-usap. Pumunta ka sa bahay ko bukas para kumain. Kailangan nating ayusin to. Hindi yon imbitasyon. Utos yon at dati ay susundin ko ng walang tanong. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat ng nadiskubre ko, naramdaman ko lang ang malamig na katiwasayan. Hindi ako pwede bukas, sabi ko. May ginagawa ako. May ginagawa. Ina, ano bang mahalaga pa sa iyo? Mahalaga to sa iyo. Siguro, sabi ko, may iba pang mas mahalaga sa akin ngayon. May katahimikan sa kabilang linya, puno ng gulat at inis. Kakaiba ang ugali mo, ina. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Pero kailangan mong itigil ang pagiging matigas at pumirma sa mga papeles. Para sa ikabubuti mo to, para sa ikabubuti natin. Muli ang mga salitang iyon, na parang ang pagnanakaw sa akin ay gawa ng pagmamahal. Lorenzo, sabi ko ng mas matatag kaysa inaasahan ko. Hindi ako pipirma ng kahit ano at sa tingin ko kailangan nating magkaroon ng seryosong usapan tungkol sa maraming bagay. Tungkol sa ano? Tanong niya. Mas alerto na ang boses niya, mas maingat. Tungkol sa perang lumabas sa account ko nang walang pahintulot ko. Tungkol sa credit card na hindi ko inaplian. Tungkol sa bill ng kuryente na nasa pangalan ko sa address na hindi ko tinitirhan. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Napakapal na halos maramdaman ko sa telepono. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi niya sa wakas. Kontrolado ang boses niya. Pero naririnig ko ang gulat sa ilalim. Sa tingin ko alam mo, sagot ko. At sa tingin ko kailangan mong pag-isipan ng mabuti ang sasabihin mo. Ina, nagdedeliryo ka, nalilito ka. Siguro kailangan mong mag-check sa doktor. Naroon na ang card na alam kong gagamitin niya. Ang card para ipakita ako bilang senil, nalilito, walang kakayahan. Hindi ako nalilito, Lorenzo. Mayroon akong lahat ng papeles. Mayroon akong lahat ng ebidensya at nakipag-usap na ako sa abogado. Isa pang katahimikan. Mas mahaba, mas mabigat. Nakipag-usap ka sa abogado. Bulong niya na halos banta. At ipinaliwanag niya sa akin eksakto kung ano ang ginagawa mo. Ipinaliwanag niya na fraud iyan, na illegal. Ina, hindi ka seryoso. Anak mo ako. Lahat ng ginawa ko ay para tulungan ka. Tulungan ako, Lorenzo. Ninakawan mo ako sa loob ng maraming taon. Ginamit mo ako. Niloko mo ako. Hindi ko kailanman gagawin yon. Sinimulan niyang sabihin, pero pinutol ko. Ginawa mo at alam mo. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin natin tungkol dito? Narinig ko ang paghinga niya sa kabilang linya. Mabigat at mabilis. Papunta ako diyan, sabi niya. Kailangan nating mag-usap ng harapan. Hindi, sagot ko. Hindi ka pupunta. Kung gusto mong mag-usap, sa telepono lang o sa harap ng mga abogado. Baliw ka ba? Sigaw niya. Talagang baliw. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, ng lahat ng beses na pumunta ako sa iyo, na nag-alala ako sa iyo, lahat ng beses na kumain ako ng libre, gusto mong sabihin. Pero sa mga beses na kailangan kita, nasaan ka? Binaba ko ang telepono bago siya makasagot, bago niya ako manipulahin ulit sa salita. At nanatili akong nakaupo sa kusina ko na may hawak na telepono na nanginginig. Pero hindi sa takot, kundi sa galit, sa taon-taon na pinipigilan na galit na sa wakas ay nakahanap ng boses. Nang gabing iyon ay natulog ako ng mas mahimbing kaysa sa mga nakaraang buwan. Dahil sa wakas ay sinabi ko ang totoo. Sa wakas ay nanatili akong matatag, at kahit hindi ko alam kung ano ang darating. Alam ko na hindi na ako magiging tahimik na ina na pinapayagan ang pagyurakan. Kinabukasan, nagising ako ng may kaliwanagan na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Parang nawala ang makapal na fog sa isip ko, at ngayon ay malinaw kong nakikita ang lahat. Kahit masakit. Alam ko kung ano ang kailangang gawin. Alam ko na hindi ako pwedeng tumigil ngayon. Pagkatapos ng almusal, kinuha ko ang bag ko at lumabas ng bahay. May mental list ako ng mga lugar na pupuntahan, ng mga bagay na kailangang ayusin. Kung akala ni Lorenzo na ako ay nalilito at walang kakayahang matandang, malapit niyang malaman kung gaano siya kamali. Ang unang hinto ko ay ang punong bangko kung saan may savings account ako. Hindi ang payroll account kung saan pumapasok ang sahod ko. Kundi ang isa pa na binuksan ko 30 taon na ang nakalipas ng pangarapin ko pa ring bumili ng sariling bahay. May nakaipon akong 120,000 piso. Hindi yon malaki pagkatapos ng buong buhay na trabaho. Pero akin yon.
Hiniling ko sa manager na isara ang account na iyon. Tinanong niya kung sigurado ako, kung may problema ba. Sinabi kong gusto ko lang gumawa ng mga pagbabago. Binigyan niya ako ng pera sa cashier's check at inirekomenda na magbukas ako ng account sa ibang bangko para sa mas ligtas. Sinunod ko ang payo niya. Pumunta ako sa ibang bangko, sa kabilang dulo ng lungsod, kung saan hindi pa ako nakasama ni Lorenzo. Nagbukas ako ng bagong account na ako lang ang nakakaalam. Account kung saan hindi niya kailanman mahahanap ang pera ko. Pagkatapos ay pumunta ako sa kumpanya ng kuryente. Inabot ko ang lahat ng dokumento na tinulungan ng Attorney Santos na ihanda. Sworn statement, kopya ng ID ko, patunay na hindi ako nanirahan sa address na iyon. Sinuri ng babaeng nag-assist sa akin at sinabi na magsisimula sila ng investigasyon, na ililipat ang account sa tamang pangalan o isasara, at hindi na ako responsible. Pakiramdam kong nabawasan ang invisible na tanikala sa balikat ko. Ang susunod kong hinto ay ang credit bureau. Himingi ako ng complete credit report. Gusto kong makita ang lahat. Gusto kong malaman kung may iba pa siyang ginawa sa likod ko. Binigyan ako ng empleyado ng makapal na dokumento. Naupo ako sa waiting area at binasa ko pahina-pahina. May isa pang bagay na hindi ko alam. Personal loan na 80,000 piso na inaplian 2 taon na ang nakalipas sa pangalan ko. Utang na hindi nabayaran ng buo at ngayon ay nasa collection agency. 80,000 piso. Naramdaman ko ang galit na tumataas sa lalamunan ko na parang suka. Minarkahan ko ang bawat fraudulent na transaksyon ng marker. Pinunan ko ang mga dispute form isa-isa ng may matatag at malinaw na sulat kamay. Nang lumabas ako sa opisina na iyon, halos 3:00 na ng hapon. Hindi ako kumain mula sa almusal. Pero hindi ako gutom. May mas malakas pa sa gutom. May layunin ako. Pagkatapos ay pumunta ako sa bahay ng kapitbahay ko, si Aling Alicia Morales. 70 anyos na siya at nanirahan sa building mula pa bago ako. Magkaibigan kami sa loob ng mga dekada. Kahit sa mga huling taon ay medyo lumayo kami. Ako ay masyadong nakatuon kay Lorenzo. Masyadong abala sa pagpapanatili ng relasyon na iyon. Kaya napabayaan ko ang ibang ugnayan. Kumatok ako sa pinto niya. Binuksan niya ng may gulat sa mukha. Helena, ano ang sorpresa? Pasok ka, pasok ka. Pumasok kami sa sala niya. Nag-alok siya ng kape at tinanggap ko. Naupo kami at tinitigan niya ako ng may matalino niyang mata na nakakita na ng marami sa buhay. Iba ka ngayon, sabi niya. May iba sa iyo, hindi ko maipaliwanag, pero iba ka. At saka ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ikinuwento ko kay Lorenzo, ang pera, ang pagtataksil, ang lahat ng nadiskubre ko. Nagkwento ako halos 1 oras nang hindi huminto at nakinig siya ng walang pagputol. Tumatango tuwing kailangan, na may ekspresyon na halo ng kalungkutan at pagkilala. Pagkatapos kong matapos, huminga siya ng malalim. Helena, alam ko na may mali. Nakikita ko tuwing Biyernes nang pumupunta siya, ang paraan ng pagtrato niya sa iyo na parang serbisyo ka. Pero hindi ako nagsalita dahil hindi ko lugar. Pero natutuwa ako na sa wakas ay nakikita mo na ang totoo. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang daliri niya, pero matatag ang hawak. Kailangan kitang hingan ng pabor, sabi ko. Kailangan kitang maging saksi ko. Kung pumunta si Lorenzo at sinabing nalilito ako, senil ako, ikaw ang makakumpirma na hindi totoo yon, na nasa tamang pag-iisip ako. Tumango siya ng walang pag-alinlangan. Siyempre, at higit na doon, kung kailangan mo na matitirhan, kung sa anumang oras ay hindi ka naligtas sa bahay mo, bukas ang pinto ko. Ang mga salitang iyon ay nagpuno sa akin ng malalim na pasasalamat na halos magpaiyak. Pero hindi ako umiyak. Sapat na ang iyak ko. Gayon ay oras na kumilos. Nang gabing iyon, sa bahay ko, inayos ko ang lahat ng dokumento na naipon ko. Inilagay sa malaking folder, gumawa ng kopya ng lahat. Inilagay ang orihinal sa ligtas na lugar at iniwan ang mga kopya sa folder. Kung may mangyari sa akin, kung susubukan ni Lorenzo ang anumang bagay, may ebidensya, may patunay. Sumulat din ako ng sulat, detalyadong sulat na naglalahad ng lahat ng nadiskubre ko. Lahat ng ginawa ni Lorenzo. Inilagay ko sa selyadong sobre na may tagubilin na buksan lang kung emergency. Ibinigay ko kay Aling Alicia para itago. Naghahanda ko na parang general na naghahanda para sa laban dahil alam kong hindi ito titigilan ni Lorenzo. Alam kong darating siya, susubukan niyang manipulahin ako, kumbinsihin ako, ipag-alinlangan ako sa sarili ko. Pero hindi na ako ang parehong babae, 2 linggo na ang nakalipas. Ang babaeng iyon ay namatay ng gabi na binantaan niya ako sa sarili kong kusina. Ang babae ako ngayon ay iba, mas matibay, mas malinaw, mas determinado. Miyerkules ng hapon, habang naghahanda ako ng tsaa,
Narinig ko ang kotse na huminto sa harap ng building ko. Tumingin ako sa bintana at nakita ang kotse ni Lorenzo. Bumaba siya kasama ang asawa niya. Dumating sila ng may determinasyon. Dumating sila para harapin ako. Huminga ako ng malalim. Inilagay ang tasa ng tsaa sa mesa at naghintay. Tumunog ang doorbell 1 beses, 2 beses, 3 beses. Lalong lumakas ang bawat tunog. Binuksan ko ang pinto. Pero hindi ko sila inimbita na pumasok. Nanatili ako sa threshold na humaharang sa daan. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Lorenzo. Matigas ang boses niya. Walang pilit na kabaitan. Pinakikinggan kita, sagot ko. Sa loob, ina. Hindi tayo mag-uusap sa pasilyo. Wala tayong dapat pag-usapan sa loob. Ano man ang sasabihin mo, sabihin mo rito. Bumuntong ang asawa niya. Nakakatawa to, Helena. Itigil mo na ang pag-arte na parang kaaway natin. Hindi kayo kaaway, sabi ko. Ang kaaway ay tapat sa puot. Kayo ay mas masahol. Mga magnanakaw na nagtatago sa magagandang salita. Lumapit si Lorenzo. Pula na ang mukha niya sa galit. Paano mo nagawa? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Lahat ng ginawa mo para sa akin, Lorenzo. May mga records ako, may ebidensya ako. Alam ko eksakto kung magkano ang ninakaw mo sa akin. Alam ko ang mga fraudulent na card. Alam ko ang bill ng kuryente. Alam ko ang lahat. Nanig lang siya, binuka ang bibig, pero walang lumabas na salita. At ngayon, patuloy ko nang may katiwasayang nagulat sa akin. May 2 opsyon ka. Ibabalik mo sa akin ang lahat ng ninakaw mo. Bawat sentimo o pupunta ako sa pulisya at mag-file ng kaso para sa fraud. Hindi mo pwede yon, sabi ng asawa niya. Anak mo siya, kaya mas masakit. Sagot ko, dahil anak ko siya, dahil binigay ko sa kanya ang lahat at binayaran niya ako sa pagnanakaw. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Lorenzo. Ikaw ang may utang sa akin, sigaw niya. Sa buong buhay ko ay lumaki ako ng walang ama. Sa buong buhay ko ay nakita kitang nagtrabaho at pagod. Iyon ang kasalanan mo. Ikaw ang nagdesisyon na ipanganak ako. Ikaw ang nagdesisyon na manatiling mag-isa. Hindi ako nag-request na ipanganak. Ang mga salita niya ay tumama na parang suntok, pero hindi na sila nasaktan tulad ng dati. Dahil ngayon ay nakikita ko kung ano talaga sila. Mga dahilan, mga excuse ng taong alam na gumawa siya ng hindi mapapatawad at sinusubukang ilipat ang sisi. Tama ka, sabi ko. Nagdesisyon akong ipanganak ka, at iyon ang pinakamabuting desisyon ko, hanggang sa tumigil ito sa pagiging ganoon. Pero hindi yon nagbibigay sa iyo ng karapatan na magnakaw sa akin. Hindi yon nagbibigay sa iyo ng karapatan na samantalahin ako. Hindi kita ninakawan ng kahit ano. Kinuha ko lang ang dapat sa akin. Wala kang dapat sa akin, Lorenzo. Binigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo nang bata ka. Nang maging matanda ka. Hindi na iyon obligasyon ko. At tiyak na hindi obligasyon ko na bigyan ka ng access sa pera ko nang walang alam ko. Hinawakan ng asawa niya ang braso niya. Tara na. Sayang ang oras. Nawala na siya. Nawala. Kawili-wiling pagpili ng salita. Na para bang ako ang mali. Na para bang ang pagdepensa ng pera at dignidad ko ay kabaliwan. Umalis sila. Bumaba sila ng hagdan ng hindi lumilingon at isinara ko ang pinto na pakiramdam kong kakaibang kalmado. Nang gabing iyon ay tumawag ang Attorney Santos. Sinabi niyang kinumpirma na ng mga bangko ang fraud, na ikakancel ang charges sa card, na iniimbestigahan ang unauthorized withdrawals, na may solidong kaso ako kung magdedesisyon akong mag-file ng criminal charges. Nagkasalamat ako at binaba ang telepono. Naupo ako sa walang laman kong sala, sa bahay ko na wala ng tea o magagarang kasangkapan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay pakiramdam kong mayaman ako. Mayaman sa bagay na hindi mabibili ng pera. Mayaman sa dignidad, sa lakas, sa katiyakan na tama ang ginagawa ko. Ang mga araw pagkatapos ng konfrontasyon sa pintuan ko ay naging kakaibang tahimik. Na parang ang buong mundo ay humihinga ng malalim. Naghihintay kung ano ang susunod. At ako ay natagpuan ang sarili sa uri ng emotional limbo, kung saan halo ang galit at sakit sa lumalaking pakiramdam ng kalayaan, na hindi ko pa rin alam kung paano iproseso ng buo. Hindi na tumawag si Lorenzo, hindi na dumating sa pintuan ko. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, ay hindi na ako naghihintay ng kontak niya bawat minuto. Hindi na ako nagtitingin sa cellphone ko bawat oras para tingnan kung may mensahe mula sa kanya. Hindi na ako gumagawa ng ekskusa sa isip ko para ipaliwanag ang kawalan o katahimikan niya. Pero kahit wala siya pisikal sa buhay ko, ang presensya niya sa digital ay imposible na balewalain. May isang bagay sa loob ko na nag-udyok sa akin na suriin ang social media niya. Isang bagay na hindi ko karaniwang ginagawa dahil lagi kong naisip na paglabag iyon sa privacy niya.
Kahit ina niya ako. Pero ngayon ay pakiramdam kong may karapatan akong malaman kung ano ang ginagawa niya, kung ano ang sinasabi niya, kung paano niya ipinapakita ang buhay niya sa mundo habang tahimik akong nahaharap sa bunga ng mga gawa niya. Ang nakita ko ay nagpaubos ng hininga ko dahil sa kapal ng mukha niya. Sa ganap na disconnect sa pagitan ng realidad at ng imahe na ipinapakita niya sa labas. Nagpost siya ng larawan isang araw pagkatapos ng konfrontasyon namin, larawan niya at ng asawa niya sa magarang restaurant. Nakangiti sa kamera na may hawak na baso ng alak. At ang caption ay tungkol sa paglaya mula sa toxic energies at pagpalibutan ang sarili ng mga taong nagdadagdag ng value sa buhay. Na para bang ako ang toxicity na kailangan niyang alisin. Na para bang ang pagdanggi ko na patuloy na magnakaw sa akin ay uri ng negatibidad na matalino niyang inalis sa buhay niya. Ang mga komento sa ilalim ay lahat positibo. Lahat ay pumupuri sa kanya sa pag-aalaga ng peace of mind niya. Sa paglalagay ng healthy boundaries. Sa pag-prioritize ng emotional well-being niya. At nanatili akong nakatitig sa screen na iyon. Na may halo ng hindi makapaniwala at pagkasuklam. Dahil ang mga taong sumusuporta sa kanya ay walang kaalam-alam na ang lalaking pinupuri nila ay magnanakaw sa sariling ina sa loob ng maraming taon. May higit pang post sa mga sumunod na araw. Bawat isa ay mas maayos kaysa sa nauna. Na parang sinasadya ni Lorenzo na bumuo ng public narrative ng buhay niya na walang kinalaman sa totoo. Nakita ko ang larawan niya sa GYM na may caption tungkol sa self-care at kahalagahan ng pag-invest sa sarili bago makatulong sa iba. Mga salitang mukhang malalim, hanggang maalala mo na ang parehong lalaki na gumamit ng perang ninakaw mula sa akin para magbayad ng GYM membership at mamahaling damit pang-gym. Isa pang larawan ang nagpapakita sa kanya na nagtrabaho sa komputer na may komento tungkol sa sacrifice at effort na kailangan para magtayo ng successful future. Nang hindi binabanggit na bahagi ng future na iyon ay pinondohan ng fraudulent na credit card sa pangalan ko at mga serbisyo na binabayaran ko nang hindi alam. Ang pinakanakaapekto sa akin ay ang post niya ng Biyernes na iyon. Eksaktong araw na karaniwang pumupunta siya para kumain sa bahay ko. Post kung saan nag-share siya ng lumang larawan nang bata pa siya kasama ako. Larawan na hindi ko alam na mayroon siya. Larawan kung saan binubuhat ko siya sa mga bisig ko ng mga 5 taong gulang at pareho kaming nakangiti. At ang caption ay tungkol sa kung paano minsan ang mga taong pinakamamahal mo ang pinakamasakit sa iyo. Tungkol sa pag-aaral na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagtitiis ng abusive behavior. Tungkol sa mahirap na desisyon na umalis sa toxic family relationship para sa mental health niya. Ang pagbabasa ng mga salitang iyon ay parang suntok sa sikmura. Dahil kinuha ni Lorenzo ang kwento natin. Ang tunay na relasyon natin na puno ng komplikasyon at sakit. At binabaligtad niya ng buo. Ipinapakita ang sarili bilang biktima at ako bilang agresor. Ang mga komento sa post na iyon ay mas marami pa kaysa sa mga nauna. Dosenang tao na nagpapahayag ng suporta. Na nagsasabi kung gaano siya kabilib sa paglalagay ng boundaries, nagbabahagi ng sariling karanasan sa mahihirap na kamag-anak, na buong-buo na nagvavalidate ng fabricated version niya. May mga taong kilala ko sa mga komento na iyon, mga kapitbahay na nakita siyang lumaki, mga kasamahan sa trabaho na dumalo sa mga party sa bahay ko noong nakaraan. Lahat ay nagbibigay ng mga salita ng encouragement at solidarity, nang walang kaalam-alam na ang taong kailangan niyang protektahan ang sarili, ay ang parehong babaeng nagtrabaho ng 2 trabaho sa loob ng maraming taon para bigyan siya ng edukasyon na ngayon ay ginagamit niya para sa magandang trabaho niya. Sa loob ng maraming araw ay tahimik kong pinanood ang digital spectacle na iyon, nang walang komento, nang walang reaksyon sa publiko. Dahil may alam ako sa loob ko na iyon ang eksaktong laro na nilalaro ni Lorenzo. Na kung emosyonal akong tumugon ay mahuhulog ako sa bitag niya. Bibigyan ko siya ng higit pang bala para sa narrative niya. Ang narrative kung saan ako ang unstable at problematic na ina na kailangan niyang iwasan. Pero bawat bagong post, bawat bagong komento ng suporta na natatanggap niya mula sa mga taong hindi alam ang totoo, ay parang maliit na sugat na bumubukas sa loob ko. Hindi dahil pakialam ko kung ano ang iniisip ng mga taong iyon tungkol sa akin, kundi dahil nasasaktan ako na nakikita kung gaano kadali para sa mga tao na maniwala sa magandang kwento, nang hindi tinatanong kung may ibang bersyon ba ng katotohanan. Ang huling patak na nagpa-overflow ay na mag-post si Lorenzo ng story sa account niya na nagpapakita ng bahay na binili nila ng asawa niya. Ipinagmamalaki ang mga renovation na ginawa nila, ang mga bagong kasangkapan na binili, ang perpektong hardin. Lahat ay ipinakita bilang bunga ng sarili niyang pagsisikap at dedikasyon. Nang walang isang pagbanggit na bahagi ng lahat niyon ay binayaran ng pera na hindi sa kanya, ng credit na fraudulent na nakakuha gamit ang personal information ko. Ipinakita niya ang lahat ng may sobrang pride, sobrang satisfaction, na parang talagang naniniwala siyang siya lang ang nagtrabaho para rito. Na parang nakalimutan niya ng buo o hindi na siya pakialam na bawat ladrilyo ng bahay na iyon ay itinayo. Kahit bahagi lang,
sa sakripisyo at pagnanakaw sa sariling ina. Pinapanood ko siyang mabuhay ang buhay niya sa maliliit na digital window na iyon at nagtatanong kung paano niya kaya matulog ng mahimbing na alam niya ang ginawa niya. Paano niya kaya panatilihin ang fakade ng successful at ethical na lalaki habang sabay na gumagawa ng fraud at pagnanakaw laban sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Nagtatanong ako kung nararamdaman ba niya ang guilt kahit minsan, kung sa gitna ng mga magarang hapunan sa mamahaling restaurant o sa gitna ng training sa GYM. Humihinto ba siya sandali at naiisip ang ina niyang nakaupo mag-isa sa walang laman na bahay pagkatapos ibenta ang mga kasangkapan para makakain? Dahil ang sarili niyang anak ay sistematikong ninanakawan siya sa loob ng maraming taon. Pero habang tinitingnan ang mga post niya, nakikita ang kadalian ng pagbuo at pagpapanatili ng perfect public image. Naintindihan ko ang isang fundamental na bagay tungkol kay Lorenzo. Isang bagay na siguro ay palagi kong alam sa ilang antas, pero ayaw kong aminin ng buo. Na ang anak ko ay nakabuo ng kakayahang lumikha ng parallel realities sa isip niya. Realities kung saan pwede siyang maging sabay-sabay na abandon na anak na deserving ng compensation at successful na lalaki na nagtayo na lahat sa sarili, kung saan pwede niyang ipatwiran ang pagnanakaw bilang utang sa kanya. Habang sa publiko ay ipinapakita ang sarili bilang biktima ng toxic family relationships. Ito ay uri ng cognitive dissonance na napakalalim na halos parang talagang naniniwala siya sa sariling kasinungalingan. Na parang nakabuo siya ng narrative na napaka-elaborete sa ulo niya na ang linya sa pagitan ng totoo at fiction ay nawala na ng buo. At habang pinapanood ko ang lahat mula sa tahimik na distansya ng walang laman kong bahay, may nagiging mas matigas sa loob ko kaysa dati. Dahil lang makita na hindi lang ninakawan ni Lorenzo ako, kundi ninakaw pa ang kwento ko. Binabaligtad ng buo ang papel ng biktima at victimizer sa public narrative niya, ay nagpapaunawa sa akin na wala ng posibleng redemption dito. Walang usapan na pwede kong gawin sa kanya na magpapakita sa kanya ng realidad ng ginawa niya. Pinili niya ang landas niya. Pinili niya ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Pinili niya ang appearance kaysa sa substance. At kailangan kong tanggapin na ang anak na akala ko ay inaruga at minahal ay hindi kailanman umiral tulad ng inakala ko. O ay ganap na napalitan ng estrangherong ito na pwedeng ngumiti sa kamera habang sinisira ang ina sa pribado, nang walang tunay na pagsisisi. Ang sandali ay dumating isang Martes ng hapon sa paraang hindi ko pinlano. Pero sa retrospect ay hindi may iwasan. Dahil ang katotohanan ay laging nakakahanap ng liwanag. Gaano man karaming layer ng kasinungalingan ang itapat para ilibing ito. Ako ay nasa opisina ng Atty. Santos na nagsusuri ng final documents ng kaso. Nang ipaalam niya sa akin na natapos na ng mga bangko ang kanilang investigasyon, at kinumpirma ang kabuuang 280,000 piso sa fraudulent transactions sa loob ng 3 taon. Isang halaga na nagpaubos ng hininga ko. Hindi dahil sa numero mismo, kundi dahil sa sinasagisag nito sa terms ng planning at premeditation. Dahil hindi ito aksidente o sandali ng kahinaan, kundi sistematikong at sadyang operasyon ng pagnanakaw na nangangailangan ng patuloy na effort at dedikasyon mula kay Lorenzo. Ipinaliwanag ng abogado na sa ebidensyang iyon, ay higit pa sa sapat para mag-file ng criminal charges. Pero may isa pang opsyon na siguro ay gusto kong isaalang-alang bago ang final decision. Ang opsyon na iyon ay magpadala ng formal demand letter kay Lorenzo, na binibigyan siya ng pagkakataon na ibalik ang ninakaw na pera at magbayad ng damages, bago magpatuloy sa mas matinding legal action. Sinabi niya na ito ay courtesy na ibinibigay ng maraming biktima ng family fraud, dahil naiintindihan nila na gaano man kaseryoso ang krimen. Ang family tease ay nagpapakomplikado sa sitwasyon sa paraang hindi nangyayari kapag ang fraud ay ginawa ng estranghero. Pero binigyan din niya ako ng babala na ang courtesy na iyon ay maaring ituring na kahinaan ng agresor, at kailangan kong maging handa sa posibilidad na ang tugon ni Lorenzo ay hindi pasasalamat o pagsisisi, kundi higit pang manipulation at denyal. Pinag-isipan ko yon sa loob ng ilang minuto, na nakaupo sa opisina ng abogado. Tinitingnan ang mga dokumento na nakakalat sa mesa, na detalyadong naglalahad ng bawat fraudulent transaction, bawat unauthorized account, bawat kasinungalingan na maingat na itinayo ni Lorenzo sa loob ng maraming taon. At na-realize ko na may bahagi pa rin sa akin na may maliit na irrational na pag-asa, na kung ihaharap si Lorenzo sa irrefutable evidence ng ginawa niya, siguro ay magigising ang isang bagay sa loob niya. Siguro ay makakahanap siya ng natitirang konsensya o pagsisisi, o kahit basic na pagkilala na tumawid siya sa linya na hindi dapat tawirin. Ang bahagi na iyon sa akin na patuloy na ina niya. Kahit na lahat ng nangyari, gusto ko pa ring bigyan siya ng pagkakataon na gawin ang tama. Na itama ang mali, na patunayan na sa ilang sulok ng kalooban niya, ay may natitira pa rin ng batang inaruga ko ng may pagmamahal at sakripisyo. Pero may isa pang bahagi sa akin, mas malakas, mas malinaw, mas realistic,
na alam eksakto kung ano ang gagawin ni Lorenzo sa pagkakataong iyon. At ang bahagi na iyon ay alam na hindi niya ito makikita bilang grass, kundi bilang konfirmasyon na masyado akong mahina para saktan siya, na pwede niya akong manipulahin at kontrolin pa rin. Dahil sa huli ay laging susuko ako, dahil ina niya ako, at ang mga ina ay laging nagpapatawad, laging nagbibigay ng isa pang pagkakataon, laging pinipili ang pagmamahal kaysa hustisya. Ang bahagi na iyon sa akin ay naiintindihan na ang pagbibigay ng private warning ay magbibigay lang sa kanya ng oras para ihanda ang depensa. Itago ang ebidensya. Bumuo ng mas elaborate na narrative ng victimhood na pwede niyang gamitin sa publiko para sirain ang credibility ko bago ako makakilos. Sinabi ko sa Tony Santos na ayaw kong magpadala ng private letter. Ayaw kong bigyan si Lorenzo ng pagkakataon na sumagot ng lihim, kung saan pwede niyang kontrolin pa rin ang narrative at manipulahin ang sitwasyon sa kanya pabor. At sa halip ay hiniling ko na ihanda ang mga dokumento para sa formal civil lawsuit na magiging public record kung saan ang sinumang gustong i-verify ang totoo ay pwede. Sa halip na maniwala lang sa version ng katotohanan na maingat na itinayo ni Lorenzo sa social media niya. Tumango ang abogado ng may halo ng sorpresa at respeto. Dahil siguro ay hindi niya inaasahan na ang isang babaeng katulad ko ay magdedesisyon ng diretso at walang pag-alinlangan. At sinabi niya magpapatuloy siya agad sa paghahanda ng lahat ng dokumento at na official na notifikasyon kay Lorenzo sa loob ng susunod na 72 oras. Lumabas ako sa opisina na may pakiramdam na hindi ko naramdaman sa mahabang panahon at sa una ay hindi ko ma-identify hanggang naintindihan ko na ito ay kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pagdedesisyon ng buo para sa sarili ko. Nang walang konsultasyon sa iba. Nang walang humingi ng pahintulot. Nang walang pakialam kung paano ako tingnan ng iba. O kung iniisip nila na masyado akong matigas sa sarili kong anak. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, ay pinili ko ang protektahan ang sarili ko kaysa protektahan ang damdamin o reputasyon ng iba. Kahit ang taong iyon ay anak ko. At ang pagpili na iyon, kahit masakit, ay nagpuno sa akin ng sense of integrity na nakalimutan ko ng maramdaman. Dumating ang notifikasyon kay Lorenzo isang Huwebes ng umaga. Tulad ng kinumpirma sa akin ng Attorney Santos sa telepono. At kahit hindi ako naroon para makita ang initial reaction niya, pwede kong isipin ng eksakto ang sandali nang buksan niya ang official na sobre at basahin ang mga dokumento na detalyadong naglalahad ng bawat fraudulent transaction, bawat unauthorized account, bawat piso na ninakaw niya sa akin, na maingat na dokumentado na may petsa at bank references na nagpapahindi ng anumang dinyal. Hindi ako naghintay ng matagal para kumpirmahin ang imahinasyon ko. Dahil wala pang 2 oras pagkatapos niya matanggap ang notifikasyon, nagsimulang tumunog ang cellphone ko nang may urgency na halos desperasyon. Tawag pagkatapos ng tawag na pinayagan kong pumunta sa voicemail nang hindi sinasagot. Dahil wala na akong masasabi kay Lorenzo na hindi nasa legal documents na iyon. Pinakinggan ko ang mga mensahe ng gabing iyon. Nang sa wakas ay pakiramdam kong handa na ako emosyonal na gawin iyon. At nakakaakit sa kakaibang paraan na pakinggan ang progression ng panik niya sa bawat sunod-sunod na mensahe. Ang una ay sinusubukan pa ring panatilihin ang composure ng may kontroladong boses na ginagamit niya kapag gusto niya magmukhang reasonable. Na sinasabi sa akin na terrible misunderstanding ito at kailangan namin mag-usap agad bago palalong makontrol ang mga bagay. Ang pangalawang mensahe ay mas mataas na ang tono, mas urgent. Na mamakaawa na siyang tawagan ko, na ito ay magsasira ng buhay niya. Napakikalmahan ko muna bago ko sirain ang sarili kong anak. Na parang ako ang sumisira. Sa halip na ibunyag lang ang destruction na siya mismo ang gumawa sa loob ng maraming taon. Sa ikalimang mensahe, hindi na sinusubukan ni Lorenzo na magmukhang reasonable o mag-appeal sa maternal compassion ko. Sa halip ay lumipat na siya ng buo sa galit at veiled threats, na sinasabi sa akin na magsisisi ako rito, na may sarili siyang mga abogado, na ipapakita nila na ako ay isang matandang nalilito ang isip, na hindi alam ang ginagawa, na ipaglalaban niya ito ng buong buo at sa huli ako ang magiging villain ng kwento. Pinakinggan ko ang bawat mensahe, hanggang sa dulo nang hindi pinapayagan ang sarili na maramdaman ang kahit ano maliban sa clinical curiosity, kung paano mabilis na lumipat ang isang tao, mula sa pamamakaawa, hanggang sa pagbabanta, kapag napagtanto niyang hindi na gumagana ang manipulation tactics niya. Ang mga sumunod na araw ay naging whirlwind ng legal at emotional activity, dahil hindi na natili lang si Lorenzo, kundi sinimulan niya ang sariling counter-attack campaign, na nagsimula sa pag-post ng mahaba at elaborate na statement sa social media niya tungkol sa kung paano siya biktima ng terrible injustice na ginawa ng ina na raw minahal niya. Pero ngayon ay umaatake sa kanya legally para sa mga dahilan na hindi niya lubos na maintindihan. Ang post niya ay maingat na sinulat para makakuha ng pinakamaraming sympathy, nang hindi binabanggit ang specific details ng accusations laban sa kanya. Ipinapakita ang sarili bilang confused
at hurt na anak na dinadala sa traumatic legal process ng ina na siguro ay may age-related mental health issues. Ang tugon sa post niya ay eksakto kung ano ang inaasahan niya. Dosenang komento na nagpapahayag ng surprise at solidarity, na nagsasabi na panatilihin ang mataas na ulo, na ang totoo ay lalabas sa huli, na nasa panig niya sila kahit ano. At pinapanood ko ang lahat mula sa distansya, na may halo ng pagkamangha at pagkasuklam sa kakayahan niya manipulahin ang narrative, kahit sa harap ng documented legal accusations. Pero may nagbago sa akin. Dahil sa pagkakataong ito ang public dater niya, ay hindi na ako naapektuhan ng pareho. Sa pagkakataong ito ay alam ko na may mas makapangyarihan ako kaysa sa maingat niyang binuo na mga salita. At ang bagay na iyon ay irrefutable legal documents na hindi pwede manipulahin ng emotional rhetoric o appeals to pity. Ang tunay na kolapse ni Lorenzo ay nagsimula ng suriin ng sarili niyang mga abogado ang evidence laban sa kanya at mukhang sinabi sa kanya ang isang bagay na ayaw niyang marinig. Dahil bigla na lang tumigil ang mga post niya sa social media ng biglaan at ang katahimikan na sumunod ay defending sa kanyang elocution. Ipinaalam sa akin ng Atty. Santos na ang legal representatives ni Lorenzo ay nakipag-ugnayan sa kanya para tanungin ang possibility ng extrajudicial settlement. Na bikally ay confirmation na alam nila na walang real defense siya laban sa evidence na iniharap ko at na ang pinakamabuting opsyon nila ay subukang i-minimize ang damage bago ito umusad sa public trial kung saan lahat ng dirty details ay ibubunyag sa public documents. Doon nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa carefully constructed life ni Lorenzo. Dahil mukhang ang ilan sa kanyang closest friends ay nagsimulang magtanong ng uncomfortable questions pagkatapos nabanggitin ng asawa niya ng casual sa social gathering na nahaharap sila sa complicated family legal issue. At kapag nagsimulang mag-investigate ang mga tao ng kaunti, natuklasan nila ang public documents ng lawsuit na detalyadong naglalahad ng specific accusations ng financial fraud. Sinabi sa akin ni Aling Alicia na narinig niya ang ibang kapitbahay na nag-uusap na ang pangalan ni Lorenzo ay nababanggit sa neighborhood conversations sa paang hindi na flattering. Na ang mga taong dati ay nakikita siya bilang successful at educated na anak, ngayon ay tinitingnan siya ng may hinala at distrust. Ang asawa niya, mukhang galit, hindi dahil sa moral implications ng ginawa ni Lorenzo, kundi dahil sa damage sa social reputation niya. At ayon sa mga tsismis na dumating sa akin sa pamamagitan ng Neighborhood Gossip Network, may malaking away sa bahay nila tungkol sa kung paano hawakan ang sitwasyon. Sinubukan ni Lorenzo na tawagan ako ng maraming beses pa sa mga linggo na iyon. Pero pinanatili ko ang absolute silence dahil wala na siyang masasabi na magbabago sa documented facts ng ginawa niya. At ang silence ko ay mukhang mas devastating para sa kanya kaysa sa anumang salita ng galit na pwede kong sabihin. Dahil nangangahulugan ito na ako ay lumipat ng buo mula sa galit hanggang sa indifference. At ang indifference na iyon ay ang final na kamatayan ng anumang kapangyarihan na dati niyang mayroon sa akin. Ang final settlement ay naabot 3 buwan pagkatapos kong mag-file ng demanda at ang terms ay eksakto kung ano ang itinakda namin ng Atty. Santos bilang minimum acceptable. Dahil walang ibang opsyon si Lorenzo kundi tanggapin ng ipinaliwanag ng sarili niyang mga abogado na ang pagpunta sa trial ay nangangahulugan hindi lang ng public revelation ng lahat ng detalye ng fraud niya, kundi ng very real possibility ng criminal charges na maaring magresulta sa oras sa kulungan. Kailangan niyang ibalik ang buong 280,000 piso. Plus 80,000 piso pa bilang compensation for damages. Pati na ang lahat ng costs ng credit repair at attorney fees ko. At lahat ng ito ay dapat bayaran sa loob ng 6 na buwan na may monthly verifiable payments o invalid ang agreement at magpapatuloy ang criminal charges ng walang babala pa. Pero higit sa pera, na honestly ay hindi naman ang main point ng lahat. Ang agreement ay may clause na ako ang nag-insist na idagdag at sa una ay iniisip ng Atty. Santos na hindi na kailangan. Pero para sa akin ay absolutely essential. At ang clause na iyon ay nagsasabi na kailangang mag-issue si Lorenzo ng public statement. Na kinikilala na gumawa siya ng financial fraud laban sa ina niya at na ang accusations sa demanda ko ay totoo at may batayan. Labanan niya ang clause na iyon higit pa sa iba pang parte ng agreement dahil alam niya eksakto kung ano ang ibig sabihin nito sa carefully cultivated image niya. Ang pag-amin sa publiko na lahat ng sinabi niya tungkol sa pagiging biktima ng toxic na ina ay kasinungalingan na ginawa para itago ang sariling krimen niya. Ang statement ay lumabas sa social media niya isang Martes ng hapon. Maikli ito at malinaw na sinulat ng mga abogado niya para i-minimize ang damage hanggat maaari sa loob ng limits ng agreement. Pero naroon pa rin ang mga salita sa itim na teksto sa puting background na inaamin na nagkaroon siya ng unauthorized access sa bank accounts, na nagbukas ng credit cards gamit ang information ng iba, at na gumawa siya ng grave errors of judgment na lubos niyang pinagsisisihan.
Ang mga komento sa ilalim ng post na iyon ay chaos. Ang mga taong dati ay sumusuporta sa kanya ng walang kondisyon ay nagpapahayag na ng surprise at disappointment, habang ang iba, na mukhang palaging may hinala, ay nakaramdam ng validation sa kanilang doubts. At pinanood ko ang lahat ng digital drama na iyon na may sense of closure na walang kinalaman sa satisfaction o revenge, kundi simple lang na pagkilala na sa wakas ay sinabi ang totoo sa publiko. Ang unang payment ay dumating sa account ko sa eksaktong petsa na tinakda, at ang bawas susunod na payment ay dumating rin ng on time, dahil alam ni Lorenzo na isang delay lang ay nangangahulugan ng consequences na tiyak na hindi niya kayang harapin. At sa perang iyon ay ginawa ko ang isang bagay na siguro ay hindi niya inasahan. Sa halip na ibalik lang ito sa savings accounts ko o gamitin para palitan ang mga kasangkapan na ibinenta ko, bumili ako ng plane ticket papuntang lugar na hindi ko pa napuntahan. Nagastos ako ng 62 taon na nabubuhay para sa iba. Una para sa ama ng anak ko, pagkatapos para sa anak ko, at pagkatapos para sa illusion na mapanatili ang family relationship na umiiral lang sa isip ko. At ngayon, sa unang pagkakataon sa adult life ko, may kalayaan at resources ako na mabuhay ng eksakto kung paano ko gusto, nang hindi kailangan mag-justify ng decisions ko sa kahit kanino. Bumili ako ng maliit na bahay sa baybaying dagat na 3 oras mula sa lugar na tinirhan ko sa buong buhay ko. Isang bahay na may 2 kwarto at bakuran kung saan sa wakas ay pwede kong taniman ang mga bulaklak na lagi kong gusto. Pero wala akong oras na alagaan nang nagtrabaho ako ng 2 trabaho. Nagkakahalaga ang bahay ng 680,000 piso, na binayaran ko ng cash gamit ang kombinasyon ng payments mula kay Lorenzo at ng savings na naiprotektahan ko sa bagong account ko. At nang pirmahan ko ang mga papeles ng pagbili, naramdaman ko ang isang bagay na may daragdag ko lang bilang rebirth. Dahil ang bahay na iyon ay akin sa paraang walang ibang lugar ang naging akin. Nakamit-gamit ang pera na bumalik sa akin sa pamamagitan ng hustisya, hindi sa walang katapusang sakripisyo. Sinubukan ni Lorenzo na i-contact ako isang huling beses pagkatapos ng last payment, na fully compliant sa terms ng agreement. At sa pagkakataong iyon ay sinagot ko ang telepono dahil alam ko na wala nang makukuha o magamit niya laban sa akin. Iba ang boses niya, mas maliit, mas humble, nang tanungin niya kung may araw na pwede kaming mag-usap ng totoo, kung may possibility ba ng reconciliation. At pinakinggan ko ang tanong niya ng tahimik bago sumagot sa mga salitang matagal ko nang inihanda sa isip. Sinabi ko sa kanya na ang anak na inaruga ko ay hindi talaga umiral o namatay sa daan, napalitan ng taong hindi ko kilala at hindi na gusto pang makilala, at kahit na hiniling ko sa kanya ang kapayapaan at growth sa buhay niya, ang kapayapaan at growth na iyon ay kailangang mangyari ng malayo sa akin. Dahil isinara ko ang pintuan na iyon hindi dahil sa puot, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. May mahabang katahimikan pagkatapos ng mga salita ko, at pagkatapos ay isang tunog na maaring higbi, o simpleng nabasag na hininga bago niya binaba ang telepono nang walang sinabi pa. At iyon ang huling pagkakataon na nakipag-usap ako kay Lorenzo. Dahil ang ilang pinto, kapag isinara na, kailangang manatiling sarado, hindi bilang parusa, kundi bilang proteksyon. Ngayon ay nakatira ako sa maliit kong bahay sa tabi ng dagat, at ginugugol ang mga umaga ko sa pag-inom ng kape sa hardin. Pinapanood ang paglaki ng mga bulaklak na itinanim ko ng sarili kong kamay. At may kapayapaan sa simpleng buhay na ito na hindi ko nahanap sa lahat ng taon ng sakripisyo at pagbibigay. Dahil sa wakas ay naintindihan ko na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa sarili, at walang relasyon na sulit kung nangangailangan ito na itaksil mo ang sariling dignidad. Minsan ay binibisita ako ni Aling Alicia tuwing ilang linggo na nagdadala ng tsismis mula sa lumang neighborhood at balita tungkol sa mga taong dati naming kilala. At sinasabi niyang iba na ako ngayon, mas magaan, mas buhay sa mga paa ang lampas sa pisikal. May routine ako na buo kong akin. Nagigising ako kapag gusto ng katawan ko, hindi kapag binipilit ng alarm clock. Nagluluto ako ng pagkain na gusto ko, nang hindi iniisip ang panlasa ng iba. Ginugugol ko ang mga hapon sa pagbabasa ng mga libro na lagi kong gustong basahin. Pero wala akong oras dati. At sa gabi ay naupo ako sa maliit kong porch, nakikinig sa malayong tunog ng mga alon at nararamdaman ang malalim na pasasalamat. Hindi sa material na mayroon ako, kundi sa wakas na pag-unawa sa sariling halaga ko. Ito ang aking tagumpay, hindi sa nabalik na pera, ni sa public admission ni Lorenzo, kundi sa katotohanan na nabalik ko ang sarili ko mula sa mga dekada ng conditioning na nagturo sa akin na ang value ng isang ina ay sinusukat lang sa kung magkano ang maibibigay niya at kung magkano ang kayang tiisin. Natutunan ko na ang pagsasabi ng hindi ay act of self-love, na ang paglalagay ng boundaries ay hindi cruelty kundi necessity, na ang pagprotekta sa peace mo ay hindi selfishness kundi wisdom.
At ngayon ay nabubuhay ako araw-araw bilang testamento ng mga leksyong natutunan ng huli. Pero hindi huli para hindi na mahalaga. Isinara ko ang pintuan kay Lorenzo, hindi dahil sa revenge, kundi dahil sa dignidad. At ang pagkakaibang iyon ay nagbabago ng lahat. Dahil nangangahulugan ito na nanalo ako, hindi sa pagiging kaaway niya, kundi sa simpleng pagtanggi na maging victim ng sarili ko. Kapag gabi na at tumatahimik ang ingay ng mundo, minsan ang tanging natitira ay ang katiyakan na ang mga ina rin ay may karapatan sa respeto, hindi lang sa sakripisyo. Ang kwento ni Helena ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad. Tungkol sa sandaling iyon na sa wakas ay sinabi mo, sapat na, kahit masakit sa kaluluwa. Salamat sa pagiging kasama ko, hanggang sa dulo ng kwentong ito sa Veda. Mga kwento ng mga lola. Kung hinawakan nito ang puso mo, pakikalmahan mo ang like. Mag-subscribe at sabihin mo sa comments kung ano ang gagawin mo sa lugar ni Helena. I-denounce mo ba? Papatawarin mo ba? O isasara mo na lang ang pinto magpakailanman? Dahil siguro ang mga salita mo ngayon ay magbibigay lakas sa isa pang lola na tahimik na nahaharap sa katulad na sitwasyon. At sabihin mo rin, mula saan mo naririnig ang kwento ko. Matutuwa akong basahin ang mga sagot mo. Kahit alam kong kapag siya na ang makakita ng pangalan ng anak niya sa cellphone, siya ang magdedesisyon kung bubuksan ang pintuan na iyon, kung sa wakas ay pipiliin na niya ang sarili.